Good morning to each and everyone. I am Eden Casco of Santa Maria, Davao Occidental, and currently I am teaching in Tanglad Elementary School, Santa Maria West District, Division of Davao Occidental. So magandang buhay po sa lahat. Nasabi ko po na magandang buhay kasi nandito ako ngayon dito sa inyong harapan upang I will tell you everything about my experiences about canning. So yun po, may dalawa akong dahilan kung bakit ko ginamit yung canning. Yung hindi pa ako gumamit ng canning, yun, as a teacher, marami kaming gawain, lalo na ngayon na pandemic. So, very stressful talaga yung buhay ng teacher kasi magdamag kaming nag-print ng module. So, nagkakaroon ako ng vertigo at saka mayroon din akong UTI. So, mahirap talaga sa akin lalo na yung gigising ng maaga at saka matulog ng hating gabi o madaling araw. So, sa paggamit ko ng Kiani, nakikita ko at I feel that I am relieved and I am healed. Kasi sa isang linggo ng paggamit ko, nararamdaman ko talaga, I feel it in myself na mayroon talagang totally healing. Kahit isang linggo pa po. Then, about my mother po, na mild stroke po kasi siya noong January 5, 2021. So naisip namin na ipadala sa hospital. The truth of that is we really brought her to the hospital. But 3 days of confinement in the hospital, parang wala pa rin. Kawa talaga sa kanya, parang hindi talaga kasi niya buhay pa. Yung talaga siya kanang pagtingtingnan mo na hindi yung mga mata niya, hindi na talaga mag-open. Hindi talaga mag-open yung mata niya. Tapos wala na talaga, parang gulay. Then yung madalang lang siyang maghinga. Napakahirap talaga. Kasi para sa akin, hindi nga ako nag-aasawa dahil yung nanay ko ang buhay ko. Yung nag-iyak talaga kami. No? Hindi talaga madali. Lalo na ako ang pinakabunso. No? Hindi talaga, nag-iyak talaga kami, lalo na ako kasi ako ang pinakamalapit sa kanya. Hindi talaga handa ang sarili ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako handa. Hanggang ngayon, hindi talaga sabi ko kung pwede pa lang, I ask the Lord that please extend the life of my mother. No, kahit naman siguro, kahit sino, alam natin na doon tayo pupunta. Di ba, sir? Yun talaga. Tapos, kung pwede lang ma-extend, yun lang. Kasi iba talaga yung happiness na naramdaman natin pag nandyan pa yung nanay natin. Yung nakita na namin na lantang-lanta na siya, yung gulay na talaga, wala na talaga kami, parang walang pag-asa yun, nag-pray kami. Siguro si Ma'am Nanette Corpus, yung supervisor namin, siya ang yung binigay ni Lord sa amin na paraan, no, na makakita kami ng yung gamot, no? Yung gamot, kahit na food supplement yung Kiani, pero nakita talaga namin na maganda at mahusay talaga siyang gamot. Yung oras na pinainom namin, hindi pa yun, pero pagkabukas po, parang yung mata niya, bumuka na, tapos ganun, para lang gumagalaw, pero hindi pa siya nagsasalita. Kasi ngayon, makapagsalita siya ngayon, pero hindi talaga straight. No, hindi talaga straight yung yung language niya. Pero nakita namin talaga kasi lantang-lanta na, tapos very pale. Yung talaga, yung mukha niya, yung nakainom na siya ng Kiani, parang bumalik yung yung pula ng niya, yung mukha, at saka yung mga, kasi parang puti na lahat. Kung sa baga, sasabihin natin, parang it's a miracle. Yung nakita namin na gano'n na, I cannot explain my feelings, yung mga kapatid ko din. Parang pag tiningnan ko, happy talaga kami, yung mata lang namin ang parang walang salita na lalabas sa yung bibig namin, yung sa tingin lang namin, no, kahit tingnan mo, happy talaga kami kasi iba talaga ang feeling, I cannot describe. Kasi buhay yan ng nanay ko, no, mahirap talaga din. Wala na akong papa, yun na lang. Hanggang ngayon, yung mula noon hanggang ngayon, yun, tuloy na rin ako.
ko siyang pinainom at saka ako rin, nag-inom din ako, no? Nag-inom din ako din. Through Ma'am Nanette, doon kami sa kanya nag-order. And then, doon din sa paralan namin, nag-share man ako sa mga kaguro ko. Then, last, yung mga 3 months, yung 3 months backward, meron akong isang friend na 65 years old na COVID, no, na-COVID pa yung doon sa Santa Maria, doon na-confine sa hospital. Pinuntahan ko talaga, binigyan ko yung maliit na nitro. After, kasi ano na siya, parang hindi na makahinga. Then after that, sabi pa ng yung daughter niya, nag-thank you talaga sa akin, nag-message na, Ma'am Eden, thank you talaga kasi na daw, gumaling na yung nanay niya. Kasi mahirap naghinga yung nanay niya. Sabi pa niya, magkano ang bayan ako? Hindi, ibigay ko lang yan talaga sa inyo. I felt happy and fulfilled na through Kayani, I can help other people, no? I can be a blessing to other people. Hindi lang siya ang nagbigayan ko, yung kaibigan ko rin si Ma'am Sam, kasi may may vertigo din yun. Tapos dinala sa ospital, binigyan ko din ng ganun. Hindi naman sa ganun na kasi nagbili man siya ng sa akin, Sir Jay, pero binigay ko na lang talaga pag friend ko. No? Kasi sobra-sobra naman sa akin. Sobra-sobra na yun sa atin, so ibigay na yun sa iba. No? What for? Anuhin ko pa. Pero nagtira na naman ako para sa sarili ko at para sa nanay ko. Para sa akin, no words can explain how gratitude I am. No? How gratitude I am to the Lord, first and foremost, to Kayani, to Sir Jason, to Ma'am Nanette, to Sir Siang, and Sir Francis na they are the channel of blessings to us in Santa Maria, Davao Occidental. Hindi lang sa akin at sa kayong mga kasamahan ko at sa kayong mga kaibigan ko. Para sa akin, no, health is wealth. Aanhin natin ang pera kung hindi maganda yung health natin. So, wag tayo tago ng pera. Normal naman yun na magtago tayo ng pera. But, para sa health natin, kailangan hindi natin itipid ang sarili natin. No? And, pangalawa is, for me, awareness is the first step of healing. So, kailangan na kung ganun, may mag-invite sa atin na mag-attend ng kahit online or virtual or kahit yung mga gathering. So, hindi tayo hard-headed, no? Maybe that is the way nga makatulong sa buhay natin, just like what Ma'am Nanette did. Nung kilala ko na si Kayani, so I really shifted my mind to use it daily. Until now, I have Kayani in my band.